Yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Marami po tayong nanonood online. Kita ko po, meron tayong 1,500,623 viewers. Palakpakan naman natin si Lord. Yan. Grabe. Sa mga nanonood online, welcome po. Yan, welcome po. Muli po nandito tayo upang pakainin ang ating espiritu. Yan, welcome po. At sa mga nandito po, welcome po. Bago po tayo magsimula, meron bang first time? Yung sa kauna-una pagkakataon ay nakarating po sa ating napakagandang church. Pwede pong itaas ang kamay. Taas lang po ang kamay. Sige, pwedeng tumayo. Itaas ang kamay. Pwedeng tumambling. Taas po ang kamay. Bibigyan namin ng 10,000 po kasi eh. Okay, wala na. Sino po taas po ang kamay? Welcome po, welcome po. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila. Pwede po bang kawayan natin sila at i-welcome natin sila. Sabihin natin, masaya po kami. Nandito kayo. Wow! I see the enthusiasm. Pwede bang kawayan natin sila at welcome natin sila? 1, 2, 3, go. Come on. Yan. Welcome po sa mga hindi po nakakakilala. Ako po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior servant. Senior pastor po dati dito sa Jesus the Anointed One Church. Ang church po natin, we don't believe in any religion. Kasi sinasabi sa religion, kami ang tama, kayo mali, kami ligtas, kayo hindi, kami pogi, mga pangit kayo, mali po yon. We believe in a relationship with Jesus Christ. And we believe po na we just talk about here, isang masayang relasyon sa ating Diyos na si Jesus Christ. So tumayo po muli tayong oras na ito. Excited na po ang ating PowerPoint person. At sino na po ang ating calling verse, Luke 4:18 up to 19. Let's declare po. Tayo lang, bubuksan ko. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. Let's declare this with power. Come on, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. At yung pang-11, sabihin mo sa katabi mo, I am not a marites. Bago kayo umupo, sabihin mo sa katabi mo yung number 6. Sabihin mo, I am not seasonal. Ibig sabihin nun, hindi ako moody, hindi ako pabago-bago. Kung katabi mo ang jowa mo, sabihin mo, Okay, pwede na kayong umupo. Yan. Sino dito yung pabago-bago? Yung sinasabi nila ay may toyo, taas ang kamay. Wala na mga amin, wala po. Ako po ay ito, kaya binabago po ako ng Lord. Yan. Ang theme po natin ay, ngayong October ay, hungrier. Hungrier. Mas gutom. At sinimulan po natin last week, ating first week, nag-share po si napakagandang Pastora Christine about sa first love. Yun yung pumalakpak. Si Lord po palakpakan natin, hindi yung pastorang maganda, na anointed. Yan po. First love, na shinare po sa atin ng Lord through her life na hindi dapat na kailangan natin laging bumalik sa first love. Diba? Na ang Diyos ang ating first love. At God is able, kayang-kaya ng Diyos sa buhay mo. At ang Diyos ay willing. Basta pag ikaw ay nasa pag-ibig niya, lahat ng kahilingan mo, lahat ng problema mo, automatic masosolve, lahat ay automatic. Ganun yung first love. At wala po ako dito last week, I just want to share, napakabuti po ng Lord. Ako po ay naimbitahan na mag-speak sa anniversary ng JA1 Talisay. Yes po, napakabuti po ng Lord. Yan, palakpakan naman. Ang dami pong regalo nila. Nagbigay po sila ng isang bilaong prutas. Yan, bulok na ho ang guyabano. Dahil walang maalam maggayat sa amin. Nagbigay din po ng mga tawilis, ng ganito. Kaya po ako nagtatanong, paano ba lutuin ang tawilis? So, hindi po ako maalam kumain at magluto ng tawilis. Kasi wala kay Ninong. Pwede bang maluto yun sa kalandaw ni na Pastora Jen?
Okay. Tapos first love, shinare po last week ang first love. Pinanood ko po yung video, tinanong daw po si Pastora Christine, pag tinatanong daw siya nun, sino daw ang first love niya? Ang sinasabi niya ay parents. Safe answer. Ito ang tanong ko sa inyo. Sino ang first love mo? Shish. Hindi dapat sagot ay si Jesus, hindi sagot ay kamag-anak. Sino ang first love mo? JM, sino ang first love mo? Dapat hindi si Jesus, si Lord, Abba Father, Holy Spirit. Sino first love mo? Huwag ka magkakamali na sagot. Sino first love mo? Anthony, sino first love mo? Si Pami, ay, mali pala. Ay, hindi. Kilala kong first love niyan. Yan. Clinton, sino first love ni Anthony? Si Alex nga. Tama. Ngayon, kasi, pag tinanong ko kayo, sinong first love mo? Uy. Ay, dami na da. Pag tinanong ka, pag inisip mo, sinong first love mo? Sinong first love mo? Nasa isip natin yung nagpapakilig sa atin. Yung una nagpakilig. Ay, di ang sagot ko, ang first love ko ay yung bus. Yung bus papuntang Pasay. Kasi sa sobrang lamig ng bus, ako'y laging naiihi. Kaya yun ang nagpapakilig sa akin. Hindi first love ay yung nagpapakilig sa iyo. Pero kung tatanungin mo ako, syempre, sasabihin ko, safe answer. At true answer, ang first love ko ay si Pastora Rocky, si Bini Rocky. Wala nang iba. Ba't ka nailing? Alam ko na yan, inilista ko na. Kapag sinabi ko yung first love is Pastora Rocky, iiling yan. At sasabihin yan, marami kang naging ex. Ang ex mo nga ay 4. Yun ang sasabihin sa akin. Hindi po totoo na 4 ang ex ko. Hindi po yung totoo. 3 lang. Hindi po, kasi pag sinabing ko, ang first love ko, si Pastora Rocky. Kasi kung first love ko, kung yung una kong naging jowa, ay di sana siya ngayon yung nandito ngayon. Diba? Siya yung napangasawa ko, ay hindi. Pinagpalit ako sa mas malapit nun eh. Kawalan niya, diba? Ang first love ko ay si Pastora Rocky kasi ang first love ay hindi yung unang nagmahal sa'yo. Kasi pwede mo sabihin, ang first love ko, halimbawa, si Lloyd. Lloyd, sinong first love mo? Kunwari, pangalanan natin ha. Kunwari lang. Pangalanan lang natin. Ang first love ni Lloyd ay ano pangalan ng Sheila? Yung nakita natin sa Big Ben na nangyayari. Hindi, si Roslyn na lang. Roslyn, yan. Yan. Ang kunwari, ang first love ni Roslyn, ang pangalay, Juan. Yan, Juan. Juan, safe. Kunwari lang, Juan. Kasi pag tinanong natin, siya si Juan ang una nagpakilig sa akin nung ako'y 8 years old. Na bumili kami ng lollipop, gaganunin ko, lalawayan din niya, so kinikilig ka nun. Hindi yun ang first love. Ang first love ay hindi yung unang nagmahal sa'yo. Kasi una-una, hindi ka sure kung minahal ka naman niya talaga. Diba? Hindi ka sure. Kunwari, minahal mo siya, pero kung minahal ka niya, di sana hanggang ngayon kayo. Diba? So, hindi yun ang first love mo. Ang first love ay hindi yung unang mong minahal. Kundi ang first love, yung una mong pupuntahan para makaranas ka ng pagmamahal. Yun yung first love. So, pag ikaw ay malungkot, nayayamot, pupuntahan mo yung gusto mong maranasan ng pagmamahal. So, alam natin si Jesus, di ba? Churchy answer. Kaya ang first love ko ay si Lord. Second ko ay si Rocky. Ang first love natin ay si Lord. Sabi nga, pag first love, pag tayo ay kulang, tayo ay nangangailangan ng kumpletuhan, yun ang una natin pupuntahan. First love. Pero aminin natin, tayo ay nahihirapang pumunta, o most of the people ay nahihirapang bumalik sa kanyang first love, na si Jesus. Bakit tayo nahihirapan bumalik lagi sa Lord? Bakit tayo nahihirapan pumuntang church?
in the first place? Bakit tayo naghahanap ng pag-ibig, ng kaligayahan, ng kapayapaan? Hindi sa Lord. Hinahanap pa natin sa iba. Hinahanap pa natin sa maling tao. Hinahanap pa natin sa ating barkada. Naalaman naman natin kapag nagkagipitan, iiwan ka niya. Hinahanap mo sa maling babae, sa maling lalaki. Hinahanap mo sa bisyo, sa sugal, sa scatter, sa lahat. Bakit natin hinahanap? Alam naman nating panandalian at pansamantala lang. Alam mo, bawat tao dito sa Pilipinas, pag tinanong mo, tatanong mo, may problema siya, papayuhan mo. Pag tinanong, kamusta ikaw? Iiyak yan. Pero lagi ang sasabihin ng mga yan, si Lord na ang bahala. Diba? Pag may problema yan, kaya ni Lord. Sasabihin niya kahit naiyak yan, si Lord na ang bahala. Kaya ni Lord yan. Lagi ang sasabihin yan ay si Lord. Pero deep inside, hindi naman talaga, sinasabi lang si Lord, pero hindi naman talaga connected. Wala naman talagang ganong connection. Taas po ng kamay ang tao. Taas ang kamay ang tao. Ay, yung hindi po tumaas ang kamay, ano kayo? Chimpanzee. Yan. Nasa kamay ang tao. So, lahat tayo ay tao at lahat tayo ay nilikha ni Lord. Amen. Lahat ng tao ay ginawa ng Diyos. Sabi nga sa Bible, ginawa tayo ayon sa wangis niya. So, yung katabi mo, kawangis ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung itsurang yung kawangis na yan, Diyos. Sasabi mo, Pastor, kung lahat tayo kawangis ng Lord, bakit ako maputi, si Kaykay maitim? Bakit ako maganda? Si ano ay pangit. Walang pangit dito sa Jaywa mataas sa kahoy. Lahat tayo ay kawangis ng Lord. Sabi sa Bible so. Next nga, sabi doon, at kapag may Diyos at may nilikha, merong pagsamba. Next pa po. Hindi ko pala nasabi ang title ko. Sige, ang title ko ay You're All I Want. Yan. You're All I Want. You're All I Want. Wala dito ang title ko Sabi doon, at kapag may Diyos at may nilikha, merong pagsamba. Ano ibig sabihin yan? Taas ang kamay nga uli ng tao. Taas ang kamay ng tao. So naniniwala kang ginawa ka ng Diyos. Kahit wala tayong buhok, ginawa tayo ng Diyos. Kahit pagtaas natin ng kamay, may nalabas sa kilikili, ginawa tayo ng Diyos. Lahat tayo ginawa ng Diyos. At kapag may Diyos, at may nilikha. Ginawa ng Diyos ang isang nilikha na yung nilikha ay dapat sumamba dun sa gumawa. At kapag nandun si Lord, pag si Lord ay nandun, dapat may pagsamba ang tao. Alam nyo ba, ginawa tayo ng Lord para sambahin siya. Para ibigay yung papuri, pasasalamat, kamanghaan ang Diyos. Ginawa tayo niya para ganun ang gawin natin sa Kanya. Kaya nga tayo pag Sunday, tayo muna yung natugtog kahit walang battery ang microphone. Tayo mo'y nagpupuri sa Lord kasi yun muna ang gusto ng Lord Tayo muna ang ibigay muna natin sa Kanya yung gusto niya. Diba? At sabi nga dun sa verse, sa Psalms 22 verse 3, sabi po doon sa Psalms 22 verse 3, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Sabi po doon, ang Diyos ay banal, siya ay namamalagi kung asan ang papuri ng kanyang mga tao. Halimbawa, may dalawang sasakyan, isa ay jeep ng biyaheng Lipa Batangas, isa ay Batrasco ng biyaheng Lipa Batangas. Saan ka sasakay? Sa jeep o sa Batrasco? Bakit? Malamig, may aircon, mabilis. Hindi pa tigil-tigil kumpara sa jeep. Di ba? Ang Lord ay namamalagi kung asan yung malamig. Ang Lord ay namamalagi kung asan yung may nagpupuri sa Kanya. Mas pipiliin niya yung lugar, yung tao na nagbibigay ng papuri sa Kanya. Parang ikaw, mas pipiliin mo yung malamig kaysa sa mabanas. Ganon din ang Lord. Kung nakarinig siya ng papuri, halimbawa may nakanta sa bahay, kahit sintonado, kunwari si RJ na kanta sa CR, naliligo, nakanta yan ng puso ko'y nananabik, nandun si Lord. Kasi nakarinig siya sa langit, uy, may nagpupuri sa akin.
Tapos doon sa kabilang kwarto naman, ang kinakanta ay, dahil ikaw ay sining sa museyong di naluluma. Sa kabilang kwarto, kunwari lang ha, 2 kwarto. Yung isa, si Roslyn. Yung isa, si Kekang. Ang kinakanta ni magandang boses ni Kekang, ang kinakanta niya ay tila sang, yung bagong kanta, basta, sining, nakanta ng salamin, yan. Pero si Roslyn nakanta din sa kwarto. Kinakanta niya ay papuri sa Lord, puso ko'y na. Pero mas magandang boses ni Kekang. Maganda naman din ang boses ni Roslyn, mas maganda lang yun sa kabila. Kumbaga, saan pupunta si Lord? Doon sa mas magandang boses na hindi siya pinapupurihan o doon sa pangit hindi ganong kaganda ang boses pero pinupuri siya. Saan pupunta si Lord? Ha? Kahit hindi magandang boses, doon siya pupunta sa nagpupuri sa Kanya. Ang pagpupuri galing sa puso, di ba? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya nga, tayo ay nagpupuri sa Lord para mamalagi sa atin ang Lord. Kasi ginawa tayo na tayo ay sambahin ng isang Diyos. Nature mo na sumamba, na mamangha, na mapaakit, na may dakilain. Nature natin na tao na meron tayong patay na patay. Kaya gaya ko, ako po'y patay na patay sa asawa ko. Sobrang ganda sa paningin ko niyan. Kahit pa ipakita nyo sa akin yung mga picture ng aking asawa, tas mga bini na yan. Wala, talab sa akin yung mga yon. Patay na patay sa akin si Pastora Rocky. Nature nating tao, tunay yun. Nature nating tao na magkaroon tayo ng kamamanghaan. Nature natin na manghang-mangha tayo. Alam niyo mga co-teacher ko sa BSU, mga engineer na lalaki, ako'y takang-taka biglang mga adik na adik sa bini. Nag-print sila, kinumpleto nila mga yun, si Maloy, si Stacy, si Gwen, sino pa nga, hindi ko naman sa ulo yung mga yun, si Sheena, si Colette. Pinirint nila, tas yung sa desk, nakakapit ang picture. Manghang-mangha sila sa bini. Ako hindi, kay Rocky lang ako manghang-mangha. Tama. Papatunay lang na ikaw bilang tao, namamangha ka. Ikaw bilang lalaki, nagagandahan ka sa ibang babae. Ikaw na babae, nagagwapuhan ka. Pag gwapo. Pag hindi gwapo, hindi ko alam kung anong meron sa iyo. Mabait. Kung ano mga nakuha mo dyan. Natural sa mata natin, sa puso natin, na meron tayong, ang sarap kasama. Patay na patay ako dito. Manghang-mangha ako dito. Natural sa iyo nakiligin. Natural sa iyo na kapag pupunta kayo sa Baywalk sa Balete, at tapos kahit nagdagasa sa motor doon sa papasok doon, maputik, basta makasama lang siya. Natural sa atin na meron tayong mga sambahin. Natural sa atin na may artista tayong kamanghaan. Nung panahon nga, tanda ko, hanggang ngayon yung aking co-teacher, may picture pa ni Julie na magdangal sa kanyang bag. Ang notebook niya ay si Jolens pa rin. Kasi manghang-mangha pa dati sa love team ni Jolina at saka ni Marvin Agustin. Hindi niya naabot ng mga kabataan ngayon eh. Dati talaga magpapatayan ang mga fans ni Vilma Santos at ni Nora Honor. Mga Vilmanians at Noranians. Natural sa atin na may kaadikan tayo na artist na bibilin. Nung panahon namin, nabili pa kami ng CD, ng mga kaset. Ngayon, nasa Spotify yan. Natural sa atin na may sambahin. Natural sa atin na may sundin tayo. Kasi bilang tao, naghahanap tayo ng small letter D na Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Natural sa iyo, nasambahin ang isang small letter D na Diyos. At sa tunay, 3 laang ang Diyos. Small letter D. Ang tunay na Diyos, ang ating Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa, ibang tao,
Na sobrang sinasamba mo, sinusunod mo ibang tao, na ang buong buhay natin inasunod, minsan nagpapauto, nagpapakontrol na tayo sa kanila. Or ang pangatlong Diyos ay ang Diyos ng ating sarili. Tatlo lang yon, ang tunay na Diyos, ginagawa natin Diyos sa ibang tao, o ginagawa natin Diyos ang ating sarili. Ito po yung tanong ko, next nga po. Sino ang Diyos ng buhay mo? Ginagawa mo bang Diyos yung karelasyon mo, yung kachat mo? Na kahit sala, sinusunod mo siya? Sino ang nasusunod sa buhay mo? Lagi bang nasusunod ang gusto mo? Na kapag nagpayo ng ibang tao, hindi na sila nasusunod dahil ikaw basta yung gusto ko? Sino ang sinasamba natin? Sinasasobrat ba tayong manghang-manga sa ating sarili? Na kapag tumingin tayo sa salamin, alam niyo yung GGSS, yung gwapong-gwapo sa sarili, sino ang ating kinamamangaan? Nandyan pa po ba kayo? Pumalakpak yung tulog. Alam niyo po, sabi sa Exodus 20 verse 2, sabi doon, "You shall have no other gods before me." Sa Tagalog, verse 3 pala yun, verse 3. Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Alam niyo kung bakit ang tao ay nahihirapang bumalik sa first love? Sa Diyos Ama, kasi may ibang Diyos. Ginagawan Diyos ay ibang tao, ginagawan Diyos ay ang sarili. At kapag hindi natin ginagawang Diyos, ang tunay na Diyos, ang Diyos Ama, tayo mismo nagbubukas sa ating sarili para sumira sa utos na yon. Alam nyo ba, di ba 10 utos yon? Yung kay Moses, ilang utos ba ni Moses? 15. Tanong nyo lang sa akin, ba mayang ba't 15? Hindi po, biro lang, 10 lang yon. Pangilan niyang utos? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangilan po yan? Number 1. Pinakaunang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sa panahon ngayon, napakaraming Diyos. Ang pangalan ng Diyos si Rafael, si Derek, si Mika. Ginagawan Diyos ang sarili. At kapag hindi natin ginagawan Diyos, ang Diyos Ama, si Yahweh, binabasag natin yung pinakaunang utos mismo. Diba? Yung unang utos mismo. Halimbawa, may magulang ka, sinabi, ang pinakaunang utos, gawin mo na lahat. Wag ka lamang manunood ng TV habang ako ay nagtatrabaho online. Ay yung anak na yun, habang nagtatrabaho online yung ina, ay ang lakas ng TV. Unang utos, kahit sa isang utos sinira, anong napala? Nakatikim ng sampiga. Go lang. Ayan ang pinakauna ng utos ng Diyos. Huwag tayong gagawa, sasamba ng ibang Diyos. Pero usually, yan ang nasusuway natin. Kaya kapag nasuwayan, tayo mismo nagbubukas ng sumpa sa buhay natin. Sumpa ng pag-aaway ng pamilya, at kapag may sumpa, may pain, may discomfort, at may hurt. Aminin natin, pag may sumpa, may hurt. Tama po ba? Kasi hindi natin sinasamba o hindi tayo nabalik sa tunay na Diyos. Bakit ba may pain? Kaya tayo, may 3 akong maliit na points, kaya tayo nasaktan kasi aminin natin, kalimitan kaya tayo nasasaktan kasi nagtitiwala tayo sa iba. Tama po ba? Taas ang kamay na nasaktan na dahil nagtiwala sa iba. Tama. Tayo nasaktan na dahil nagtiwala tayo sa iba. Nagpautang tayo, hindi tayo binayaran. Sa ating mga kapatid, pagtitiwalaan natin sa ari-arian, sa lupa, ganito. Akala mo, ikaw lamang ang kachat, yung pala, hindi ka pa nga kasama sa top 5. Yung mga ganon. Pangalawa, nagtiwala tayo sa iba, kaya tayo nasasaktan kasi nagmahal ka ng ibang tao eh. Pag nagmahal ka, equally, masasaktan ka. Yung nagmahal tayo, ibibigay natin lahat, tapos, dahil ganito kasi ang pagmamahal, nandiyan pa po ba kayo? O kunwari, Catherine, may minamahal ka ba ngayon? Meron ba?
Halimbawa, may minamahal si Kat. Yan. Wag na si Kat. O si Liza na lang. Kunwari may minamahal si Liza. O kunwari may minamahal tayong tao. Mamahalin kita. Ibibigay ko sa iyo lahat. Ibibigay. Diga, love is give. So dahil may binibigay tayo, may ine-expect tayo. Tama. Tama. Sino nag-yes? Si Fatima. May ine-expect tayo. So dahil may ine-expect tayo, ako din. Hindi man yung, ganun din yung effort na ibigay ko. Basta may matanggap ako. Ang problema, dahil may ine-expect tayo, hindi naman din kumpleto yon, hindi niya may bibigay. Kasi ikaw, hindi ka kumpleto. Ine-expect mo ang kukumpleto sa iyo, yung taong yon, ay hindi din siya kumpleto. Paano kanya kukumpletuhin kung di rin siya kumpleto? Tama po ba? Kaya kapag nagmahal tayo, nag-expect tayo, nasasaktan tayo. Kaya ayoko na sa kanya. Pag hindi niya na ibibigay, yung hinahanap natin, parang kantang leron-leron sinta, kapus kapalaran, naghahanap ang tao ng iba. Hanggang sa, okay, ikaw naman. Ay, hindi. Ay, ikaw naman. Ay, hindi rin. Ay, ikaw naman. Nandiyan pa ba kayo? Gets nyo po ba sinasabi ko? Nandiyan pa po kayo? Sino po dito ang nasaktan na dahil nagmahal tayo ng ibang tao? Lahat tayo ay ano sa pag-aasawa? Akala natin, ganun sa pag-aasawa, sino po may asawa na taas ang kamay? Yan. Taas ang kamay, loud and proud. Gerson? Wala ba si Gerson? Yan. Kay, di ka nataas? Yan. Pag may asawa tayo, akala natin ang pag-aasawa ay ganito. Mamahalin kita at yun na yun. Babae, libre niyo ako. Toxicity, pag-aaralan ko pa po. Ginagawa lang natin gusto ko, sundin mo ang gusto ko. Na akala natin yun ang pag-aasawa. Sa tunay ang pag-aasawa, hindi mo siya mamahalin at huwag kang mag-expect. Bilang lalaki, dadalhin mo siya sa Lord. Palalalimin mo siya sa Lord. At si Lord ang bahala ng plano sa buhay mo. Ganun ang pag-aasawa. Hindi ka kumpleto, hindi rin siya kumpleto, si Lord na nasa gitna, siya ang kukumpleto sa inyo. Amen. Huwag mo aasahan yung kapartner mo kukumpleto sa iyo kasi hindi. Tanuin mo katabi mo, handa ka na ba mag-asawa? Kapag hindi mo pa kayang gawing si Lord ang gitna, sasaktan eh. Tunay nga yung sinasabi ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang kapag kaning sinubo, iluluwa kapag hindi fried rice. Mali ang kasabihan nyo. At bakit din tayo nasasaktan? Kasi marami tayong stupid mistakes. Na sinisisi natin ang ibang tao sa mga pagkakamali natin at sinisisi din natin si Lord. Pero deep inside, tayo naman na may gawa. Unang-una, minahal mo eh. Pangalawa, desisyon mo eh. Pangatlo, nagtiwala ka eh. Sinong mali? Yung ibang tao o ikaw? Oh. Alam mong pogi, alam mong may history, minahal mo pa eh. Sinong mali? Yung lalaki o ikaw? Ikaw. Alam mo naman hindi mapagkatiwalaan eh, ba't mo pa pinautang? Sinong mali? We made stupid mistakes kaya tayo nasasaktan. And usually, the last thing that we will blame
Kasi ayaw nating we feel, sorry for the word T-A-N-G-A, we feel stupid. Alam naman natin tayong mali, pero magbe-blame tayo ng iba. Real talk pala to, hindi to preaching. Sorry ha, hindi po church to. Ito ay Q&A with Derek. We blame. Ayaw nating maging parang ganun tayo o parang sisisihin natin ang magulang natin. Bakit yung kasi ako pinalaki ng ganito? Sisisihin natin ang anak natin. Ikaw, bata ka ko, ikaw sumunod sa akin. Sisisihin natin ang asawa natin. Sana na lang, ang pinakasalan ko yung unang nanligaw sa akin, yung kamukha ni Gary Valenciano. Sisisihin natin ang ating boss. Sisisihin natin ang Diyos. Lahat ay ginagawa natin kasi deep inside, ayaw natin sisihin ang sarili natin. Nagmahal tayo ng iba, nagtiwala tayo sa iba, hindi natin sinasamba ang tunay na Diyos. Sinamba natin ang iba at sinamba natin ang ating sarili. Alam nyo ba, next nga, hindi sasabihin ni Satan, sambahin mo ako. Kundi sambahin mo ang sarili mo. Never sasabihin sa'yo ni Satan, sambahin mo ako. Sambahin mo ang sarili mo. Love yourself. Kapag sinamba natin ang sarili natin, kapag sinunod lang natin ang sarili natin, yun ang open door para ilagay sa iyo lahat ng negative. Lust, pain, addiction, insecurities, self-absorbment, at saka yung kawawa naman ako mentality. Kasi lahat tayo yung nakatingin sa atin. At kapag naramdaman mo yon, hindi mo pansin, sinasamba mo na pala din ay si Satan. Pero alam naman natin may tunay na Diyos. Amen. Sino dito naniniwala si Yahweh ang tunay na Diyos? Si Jesus ang tunay na Diyos. Alam nyo, naniniwala ako sa panahon ngayon, marami talaga naghahanap sa tunay na Diyos. Marami. Deep inside, marami naghahanap sa Diyos. Hindi lang nila alam kung saan at hindi lang nila alam kung sino. Maraming tao broken. Maraming tao may problema. Maraming tao hindi alam ang gagawin. Kaya hinahanap kung saan-saan. Sa online, hinahanap sa bisyo, hinahanap sa maling tao, hinahanap sa sex, hinahanap sa pagkain. Naghahanap ng sasambahin. Naghahanap ng Diyos. Kasi ang daming broken na tao ngayon. Lahat na nakikita nyo sa social media, sa tingin nyo masaya yung mga artista, yung mga sa TikTok ay nagtotwerk na, sa tingin nyo kaya sila nagtotwerk kahit ipakita na buong kaluluwa, kahit utak ipakita na. Kasi views. Akala nila views, likes, follows, yun ang kukumpleto. Kahit kung anong gawin. Lahat yan naghahanap ng love. Lahat ng tao naghahanap yung magmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Kaya nga, those people feel stupid. Naghanap sila na kahit sila stupid, ang dami nilang mistakes, ang dami nilang pagkakamali, naghahanap pa rin sila ng Diyos na mamahalin sila kahit ganun sila, kahit broken sila. At bawat tao, there is a space, an empty space sa loob ng bawat isa na alam nila yung Diyos lang ang makakapuno. You know, if you would see, maraming tao ngayon, naghahanap ng life group, excited mag-life group. Yung pinupuntahan namin sa mga lugar, pinupuntahan natin sa Siko, sa Kaipatag, sa Santol, yung nila life group namin sa Batangas, yung nila life group natin online. Sa tunay, they're excited. Ang dami ngayon, they're excited, lalo na po doon sa Kaipatag, may bago tayo nabuksan doon sa bandang likod. They're excited na makita at makilala yung tunay na Diyos. Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Kakausap mo yung isang elder doon, ilang taon na nanay Tising, ilang taon na 80 plus, naiyak sa Lord. Parang, Lord, gusto ko pang magpagamit, Pastor. Gusto ko magpagamit sa Lord. Sa edad na 80 plus, gusto pang magpagamit sa Lord. Ay ikaw, 15 years old,
Geng-geng lang ng geng-geng doon sa kalsada. Tatambay-tambay, gaganong-ganong, post ng post. Akala, pag post na gano'n at pag nagpicture, tapos lalabing isang likes, malungkot. Naghahanap ng kakompletuhan sa likes. Maraming tao naghahanap ng Diyos, and I believe, yun ang sinasabi natin this whole year. Simula January, ikaw ay vessel, ikaw ay ginamit para maranasan ng mga taong yun si Lord. Ikaw ang extension ng first love ng pag-ibig ng Lord. Kasi sa tunay, ikaw na matagal na dito, ikaw na bago-bago, at ikaw na bago, naranasan mo na yung feeling ng pagmamahal ng Lord, at alam mo, hindi mo maipaliwanag. Mga taong yon pupunta sa lugar, maghanap ng taong kasama sa tawanan, kasama sa kalokohan, sa kabastusan, malalaswa ang usapan, mga malalalim ang usapan, pero alam nila, deep inside, may puwang, may empty space. Pero alam mo, ang sarap naman ng feeling sa Lord eh. Hindi mo mapaliwanag eh. Alam mo yung feeling na higit pa sa kilig ng jowa, higit pa sa kilig ng nakatanggap ka ng 100,000, higit pa sa kilig ng nakatutok sa yung aircon ng bus, higit pa sa kilig ng kahit ano yung tamo, hindi nyo maintindihan. Kasi iba feeling, hindi mo may paliwanag yung pag-ibig ng Lord eh. Yung first love na yun eh. At ang sama sa pakiramdam na ang layo mo sa Lord. Sino po dito naranasan na napalayo siya sa Lord? At sama sa pakiramdam. Asang kamay? David, mag-keyboard na tayo. Si King, mag-hulban na pala tayo. Si King David, alam niyo naman si King David, nung bata siya, pumatay siya ng higante, ang pangalay Goliath, tapos naging hari siya ng Israel, nagkaroon siya ng maraming anak. Maraming anak si King David, kasi babaero siya. Dumating sa point na hindi na naging sapat si Lord sa kanya. Nagkaroon siya ng napakaraming asawa. At dahil doon, kasalanan yun eh. Maraming asawa. Kaya swerte mo, isa lang ang asawa mo. Amen. Kung ikaw ay may asawa, cherish your wife. Kung ikaw ay wala pang asawa, hanapin mo talaga yung isang yon. Hanapin mo. Swerte ka kapag may isang, ako swerte ako sa asawa ko. Palakpakan nyo naman ng Lord sa buhay ng asawa ka. Swerte ako sa iyo. Samgyup tayo mamaya. Alam nyo, si David maraming asawa, so marami siyang anak. At dahil doon, nag-away-away lahat ng kanyang anak. Meron siyang anak, ang pangalay Absalom. Sabi nyo nga, Absalom. Hindi sa kanya ibibigay ang trono. So anong ginawa ni Absalom? Sa harap ng kaharian, doon sa may gate ng bayan, siya ay ang tawag doon ay, ano ba tawag doon? Yung sa term na yon, yung kinukuha yung puso, inaagaw sa hari. Alam mo, ano ba problema mo sa ating hari? Ay, ang ating hari, si Haring David, tanda na yan, ganyan. Ay, oo nga, ganyan nga yung aking ama. Ay, siya ganito, pagpe-pray kita. Ganon, anong tawag doon? Nangunguha ng At hindi attention. Bine-brainwash. Parang siraan natin ang aking ama yung hari. Hanggang sa ang dami na niyang nakuhang tao at nag-revolution na sila, pinaalis nila yung hari sa templo ng Diyos. Pinaalis sa trono sa kaharian. At sa muling pagkakataon, if you know, nung hindi pa hari si David, nagtatago siya kay Saul, pinapapatay siya, nagtago na naman siya. Napalayas na naman siya sa trono, siya ay napalayo na naman. At ang nakaupo ay si Absalom. At pinapahunting din siya nung anak niyang yon. Pinapapatay siya. Pero you know what? May sinulat si David sa Psalms 141. Mamaya mo i-post. Kasi po noon, nung Old Testament, bago pa mamatay si Jesus sa cross, para mo maranasan ang presensya, ang pag-ibig ng Lord, kailangan ka pumunta talaga sa templo. Hindi ngayon, kahit saan ka, kahit sa car mo, kahit nakaupo ka sa jeep, kahit nagdadrive ka, kahit nagsasagot ka ng exam, mag-pray ka lang, mararanasan mo presensya ng Lord. Pero nung nung Old Testament, kailangan pumunta ka sa templo, mag-ano ka ng insenso, manalangin ka doon at doon palang bababa ang presensya ng Panginoon. Ano naging problema? Nawala si David sa physical, sa lugar na templo. Nandun siya sa gubat, nagtatago. Alam nyo, ang daming kalungkutan ni David, depressed siya.
Nag-aaway ang kanyang mga anak, pinapapatay siya ng kanyang anak na si Absalom. Sising-sisi siya. Feeling ko sinasabi niya, ang stupid-stupid ko, ang dami kong pagkakamali, kaya nagkaganito ang buhay ko, ang kaharian ko. Pero isa sa pinakakinalulungkot niya, ang layo niya sa presensya ng Panginoon, na nandun lamang sa templo makukuha. Yung ang layo niya sa Panginoon, na Lord, ikaw, gusto ko tang maranasan pero hindi ako makapunta doon. Gusto kong pumunta sa iyo pero hindi ako makapunta doon. Kaya nga iniyak niya doon sa Psalms 141, sabi niya doon sa Psalms 141 verse 2. Sabi doon, let my prayer be set before you as an incense, the lifting of my hands as an evening sacrifice. Imagine nyo si David nasa gubat, kasama niyo ibang kawal, ang iyak niya, Lord, kahit itong simpleng prayer ko, maging kasing bango ng insenso na sinusunog ko. Ang pagtaas ko ng kamay, kahit wala sa lugar na yon, ito'y maging sakripisyong maranasan ko lamang ang pag-ibig mo. Napakaswerte natin. Kasi sa panahon ngayon, kahit asan ka, kahit asang sitwasyon ka, masaya man ang pamilya mo, may problema man kayo sa pamilya mo. Nag-aaway man pamilya mo, masaya man kompleto. Punong-puno ka man ng joy o punong-puno ka ng depression. Punong-puno ka ng peace o punong-puno ka ng turmoil sa puso. Kahit asan ka, lumapit ka lang sa Kanya at ibibigay niya yung pag-ibig, yung first love na yon. Kaya nga shinare last week, di ba? Yung Romans 8:38, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Lord sa atin. Ibig sabihin, yung mali mong pagtitiwala sa tao, kahit man nagkaroon na ng domino effect ng maling nangyari sa pamilya mo, hindi pa rin yun makakapaghiwalay sa pagmamahal ng Lord sa iyo. Yung mali mong pagtitiwala, pagpili mo ng maling tao ng pagmamahal, and then nagkaroon ng brokenness sa iyo, hindi pa rin yun makakapaghiwalay ng pag-ibig ng Lord sa buhay mo. Hindi pa rin makakapaghiwalay sa magandang plano ng future ng Lord sa buhay mo. Yung nararamdaman mo sa sarili mo, that you feel stupid. You feel ang dami kong mistakes. You feel you are not worthy. Hindi pa rin yun makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Walang lalim, walang taas, walang pagkakamali, walang kahit ano. Walang sinasabi ang ibang tao, kahit anong sabihin nila. Ginajudge ka nila, binabato ka nila, hindi yun makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Lord sa buhay mo. Kaya nandyan lang ang pag-ibig ng Lord. We're so blessed compared kay David. Nandyan lang ang Lord. Nandyan lang ang presensya niya. Nandyan lang ang pag-ibig niya. Sa dami na shinare ko, ang haba na shinare ko, dadating lang pala sa nandun ang pag-ibig ng Lord. Kasi in the most of the times, ginagawa natin Diyos sarili natin. Sinusunod lang natin, gusto natin, kaya tayo nasasaktan. Ginagawa natin Diyos ay yung emotions natin. Kaya tayo na-hurt. Pero still, I will tell you, hindi nun maaalis ang pag-ibig ng Diyos na nakalaan at nandyan na sa buhay mo. Palakpakan mo naman si Lord. Kaya I believe, bawat isa, yung nasa pinakababa, hungrier. Sabi nyo nga, hungrier. You know that God is our first love. You know that God is able. You know that God is willing. And na ginawag nating Diyos sa ibang tao at ating sarili. And na nandiyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. So anong gawin natin? We just need to be hungrier. Mas malalim na desire, mas malalim na gutom, mas isurrender pa. Gaya nung last week, pumunta ka sa unahan, sinurrender mo, mas isurrender mo pa, mas maging gutom ka pa. Mas maging gutom ka pa kasi I know, you know, alam ko sa sarili mo, si Lord lang naman ang kailangan mo. Parang hindi mo pa alam, hindi ko alam kung paano, bayo na sabihin mo, hindi ko alam kung bakit,
natatakot pa ako, nagda-doubt pa ako, but I know, alam mo, I know that you know, you desire God. Hinahanap mo yun. Hinahanap mo yung Diyos. Ba't tayo nahihirapan bumalik? Itutuloy ko next week, pero mag-share ako ng panimula for next week. Kaya sabihin mo sa katabi mo, next week uli, magsama pa tayo. Alam nyo, pag tayo ay nagmamahal, first love, sabihin natin first love. Pag sinabing love, meron tayong ine-expect. And one thing na ine-expect natin is approval. How long, nung nag-share ako sa J1 Talisay, na-invite po nila ako, tumalon ang puso ko nung nakita ko nag-comment ang aking ina na sa tingin ko nun lang niya sinabi, nun lang siya narinig. Yung sa video ng J1 Talisay, nag-comment ang aking mother, anak ko yan, I'm so proud of you. First time ko narinig. Ako po ay pastor, tayo po ay 9 years na dito. Mag-anniversary po tayo sa January. Ang daming, kung kasama ko kayo all the way since day 1, salamat po. Pastor Aldrin, yan. Mga year 1, sina Pastora Jen, sina Kaykay, sina Sheila, I believe sina Anthony, yan, sina Uwa. If you know me, ilang beses po tayo na ganito, ang nandun lang 5, 16, sa Luman Church pa. Tapos nagpipreach tayo, ang dami nang umattend, ang daming inalagaan, tas nawala din, umalis din, may mga bumalik, may mga hindi na bumalik, may mga babalik pa din that I believe. Ang dami nang naranasan ng ating church. At sobrang hirap po maging, hindi naman mahirap, sobrang masaya, sobrang challenging maging pastor. At nakatuwa po yung ating big day sa pangunguna ng ating Pastora Christine. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Pastora Christine. Yung ating big day, punong-puno, di pinost. Alam nyo, nakaka-proud. Kasi meron din akong hinahanap pala. Ito'y akin lang. Ang aking mentor, ang aking pastor, si Rev Ito, first time niyang mag-comment. Kung nakita nyo, sinabi niya, good job. Sinabi niya, good job. I'm proud of Christine. I'm proud of the leaders. I'm proud of everyone. Kasi yung good job na yun, hindi para sa akin, ayon isa Diyos ang papuri. Tayo ay naghahanap ng approval galing sa Lord. Tayo ay naghahanap ng approval galing sa ating magulang. Kahit ang, gusto ko na sabihin yung word, kahit ang bobo-bobo, ang TANJ natin, wala namang mali eh. Tayo naghahanap ng approval sa ating asawa. Tayo naghahanap ng approval sa mga taong nag-expect sa atin. But you know, as you are, kung sino ka, magkamali ka man o hindi, may approve na sa iyo. Si Lord. Si Jesus Christ. In this verse, I will leave you, Romans 1:17. Sabi doon sa Good Word Translation, God's approval is revealed in this good news. This approval begins and ends with faith, as Scripture says. The person who has God's approval will live by faith. Ibig sabihin nun, approve na sa Lord. Kailangan mo lang manampalataya para maranasan yung approval na yon. Huwag kang maniwala sa nararamdaman mo. Huwag kang maniwala sa past mo. Huwag kang maniniwala sa lies na binabato ng kaaway sa iyo, na wala ka kwenta, na wala na magmamahal sa iyo. Don't believe that. Live by faith. Maniwala ka. Manampalataya ka. And then you will see na approve na pala ang Lord sa iyo. Sobrang approve sa iyo kahit hindi ka perfectong ina. Sobrang approve sa iyo kahit hindi ka magaling na asawa. Sobrang approve sa iyo kahit ang bobo mong estudyante. Sobrang approve na sa iyo ang Lord. Sobrang approve na sa iyo
ang may gawa ng langit at lupa. Kaya what we should do, gustuhin lang natin yung nag-approve sa atin. We need to be hungrier. I need to be hungrier. Tumayo tayo ngayong oras na ito. At para maging gutom, worship leader, please back up, please. Kailangan kong kakanta dito. Lights, please. Thank you. Alam nyo, para maging gutom, kailangan mo munang maranasan yung nasa kamay yung dryness, may pinagdadaanan, kabigatan. Hindi ko na ipapataas ang kamay ang nakakaranas ng ganun ngayon. Pero I am asking everyone na gustuhin mo magutom para sa Lord. Kasi siya lang naman talaga. Siya lang naman talaga ang kailangan. If you're that person, just close your eyes and let this song minister to you. You're all I want. So close your eyes, let this song sing. Again, let's sing. You're all I Again, let this song dwell into you as you sing. You're all I want. Make this the desire of your heart. You're all I ever need. You're all I Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. Lay it all down again, just to hear your voice once again. You are my desire. You are my desire. No one else but you. No one else will do. Lay it all down again. Lay me back to you. Oh Jesus, everybody sing. You're all I want. Help me know you are here. Everybody sing from the bottom of your hearts. You're all I want. Kung gusto mong itaas ang iyong kamay as a sign of humility and desire. You're all I ever need. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. Oh.
continue to sing. You're all that I want, Lord. In the mighty name of Jesus, taas natin ating mga kamay. In this generation, ang daming naliligaw, ang daming broken, ang daming nasasaktan. But I believe, iba tayo. You are the people that knows na ang Diyos lang ang kailangan mo. As you raise your hands, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, I am releasing this spiritual hunger. This spiritual hunger na sobrang maranasan. Hanapin si Lord despite of your stupid mistakes, despite of the past, despite of the pain. This hunger na maranasan si Lord, na hanapin si Lord, na hanapin ang tunay na Diyos, and be a difference maker in this generation. They're stirring up in your hearts right now. May nababago, may nabubuo, may nangyayari sa puso mo. They're stirring in your hearts. And God will show you there a miracle. Ikaw na may problema ngayon, may pinagdadaanan ngayon, meron dito may problema na hindi niya na alam ang solusyon kasi mali na nagawa niya. Aminado ka, you've made a very stupid decision in life. May nagawa ka mistake. Hindi mo na alam kung paano. But God will make a way. He always makes a way. God is moving in your situation. May ginagawa ang Diyos. Inaayos niya ngayon yan. And you will say, Lord, tunay ka nga. Lord, ikaw nga lang ang kailangan ko. Ang Diyos mismo mag-aayos niyan. He's fixing it right now. He's fixing it right now. He's fixing it right now. Meron ditong alam mo sa sarili mo may lamat ang isang relasyon na meron ka. Hindi ko alam kung sa asawa o sa anak o sa iyong tatay, sa iyong kapatid. He's our first love. And He is connecting right now that relationship with love. Inaayos na ngayon yan. Kasi imposible sambahin natin siya. Imposible sambahin natin ang tunay na Diyos kung hindi niya inaayos ang buhay mo. Kung walang transformation, kung walang miracles, walang silbi ang pagtaas mo ng kamay, kung walang milagrong nangyayari. I believe God is fixing that relationship right now. Even though nagtiwala ka, nasaktan ka. Even though nagmahal ka, masasabi mong nagkamali ako. God is fixing it right now. Despite of the past, despite of the mistakes. So that, para lang malaman mo, ayaw nga pala, Lord, ikaw lang ang kailangan ko. How I long for you, God. Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang. Ikaw lang. You're all I need. You're all I need. You're all I ever need. You're all that I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want.
Let's pray. Lord, our Father in heaven, na mahal kami. Ikaw lang ang kailangan namin. Kita mo kami, nag-aalinlangan sa pagtaas ng aming kamay, kinakabahan, natatakot. Pero still, mahal na mahal mo kami. Ikaw ang aming first love. Tulungan mo bawat isa magutom sa'yo. Kung hinayaan mo mangyari to, kung hinayaan mo na magawa ko yung mga desisyon na to, patawarin mo ako. Pero tulungan mo ako na maayos ito. Ayusin mo, Panginoon, lahat. Pero habang nandito pa, habang inaayos pa, sa'yo muna ako. Sa pag-ibig mo lang ako. Tulungan mo po na mas makilala at maranasan pa kita. Kasi ikaw lang pala kailangan ko. Salamat po, aming Ama. Kasi walang makakapaghiwalay sa pag-ibig mo sa akin. Salamat po. In Jesus' name.